Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Aurora. Ito po ang kwento. Pa, sino yung kasama ninyo? Nang mabuksan ko ang kwarto ni Papa, bumungad sa akin ang tagpong may kahalikan siyang ibang babae. At hindi yun si Mama. Pwede bang kumatok ka muna bago pumasok? Galit niyang sabi. Sino siya? Itinuro ko ang babaeng kasama niya. Tumingin naman sa akin yung babae. Magmula ngayon, siya na ang bago mong mama. Maautoridad na sambit ni Papa. Ano? Bakit naman? Buhay pa nga si Mama, papalitan mo na. At saka, hindi ko kailangan ng bagong mama. Inosente kong sagot. Rich, ang sabi ko, siya na ang mama mo ngayon. Sa ayaw at sa gusto mo. Kung ganun, sa ayaw at sa gusto mo rin, ayoko rin sa kanya. Padabog na isnara ko ang pinto ng kanyang kwarto bago pumanhik sa itas. Hiwalay sina Mama at Papa. Nung una, nasa pamamahala ako ni Mama. Pero nang dumulog si Papa sa hukuman, ay tinalo niya si Mama sa kaso. Kaya napunta ako sa kanyang puder. Nalabag naman sa kalooban ko. 12 taong gulang pa lamang ako. At sa murang edad na ito, inasaksihan ko na kung paano pagtaksilan ni Papa si Mama. Bawat linggo, iba't ibang babae dinadala niya pag uwi. Kaya nakapagdesisyon si Mama na hiwalayan na lang siya. Hindi nagtatagal ang mga babae ni Papa. Natila ba isang basahan lang na kung marumihan, itatapon na lang. Siya si Christine. Magmula ngayon, Mama na ang itatawag mo sa kanya. Sabi ni Papa nang magkaharap kaming tatlo ng babae niya sa hapag. Busog ako. Ayokong kumain. Matigas kong wika. At itinapon ko sa sahig ang laman ng plato. Rich! Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Tumingin lang ako kay Papa, na punong-puno ng galit. Kung sa bagay, nasanay naman na ako sa pagbubuhat ng kamay niya. Alam din niyang nagkakaganto lang ako dahil gusto kong ibalik niya ako kay Mama. Pero ayaw niya akong pakawalan. Itong itanim mo sa kokote mo. Idiniin-diin pa ni Papa ang hintuturo nito sa aking sentido. Kahit ano pang kagaguhan ang gawin mo dyan, hindi kita ibabalik sa Mama mo. Kaya ayaw ko siyo. Gusto ko kay Mama lang ako. Sigaw ko sa kanya. Aba! Akmang sisikmuraan niya ako. Nang sumingit ang kabit niya, na kung ilarawan ko ay ginawang coloring book ang muka sa dami ng kulay na makikita. Ang kakapal pa. Arthur naman. Kaya ayaw siya ng anak mo dahil sa maling pag-aaruga mo. Ako na, okay? Sabi niya kay Papa at saka bumaling sa akin.
Rich, okay ka lang? Lumayo ka sa akin. Ayoko rin sa'yo. Agad kong putol sa sasabihin niya. Natigilan naman siya sa inasta ko. Pero ngumiti ng makabawi. Ayos lang yan. Magkakasundo rin tayo. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ako nang hawakan niya ako sa aking balikat. Rich! Bumalik ka rito, bata ka. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko na pinakinggan ang salita ni Papa. Tumakbo na ako patungong kwarto at doon nagkulong. Nasa kwarto lang ako buong araw. Hindi ako lumabas sa kadahilan ng ayaw kong makita ang isa man sa kasama ko rito sa bahay. Gusto ko na talagang umuwi kay Mama. Minsan ko nang binalak na tumakas. Ngunit sa tuwing gagawin ko, malas pa sa malas. Kasi lagi kong nahuhuli ni Papa. Tumagal ng 3 linggo ang relasyon ni Papa sa babaeng coloring bukang muka. Hindi ko kasi alam ang pangalan nun. Ay yun na lang ang tawag ko sa kanya. Tutal, gano'n naman siya eh. Saka wala rin akong balak na alamin ang pangalan niya. Sa 3 linggong pamamalagi niya sa bahay, napapansin kong lagi itong nagtutungo sa roof deck. Lalo na kapag mag-aalas 12 na ng gabi. Ewan ko kung anong ginagawa niya ron. Pero sa naririnig ko sa pag-uusap nila ni Papa, naglalaba lang daw siya. Nasa taas kasi ang labahan namin. Hindi ko na pinuna pa ang mga kilos niya. Wala naman kasi akong pakialam sa kanya. Sinabihan na siya ni Papa na huwag nang intindihin ang gawaing bahay. Dahil nakahanap naman na daw siya ng pwedeng maging kasambahay para sa mga gawain. Siya si Yaya Conching, na parating nagbabantay sa akin nung nasa edad 2 pa lamang ako hanggang sa naging 7 taong gulang ako. 3 beses sa 1 linggo pumupunta sa bahay si Yaya Conching para gawin ang mga gawaing bahay. At dun lang ako lumalabas ng kwarto kapag nasa bahay si Yaya. Mas gusto ko pa siyang kasama kaysa sa 2 malalanding higad na kahit sa harapan ko naglalaplapan. Mga walang iya. Yaya! Abot tenga ang ngiti ko nang masilayang paparating si Yaya Conching. At may dala-dala itong paborito kong suman. Ang gwapo talaga ng alaga ko. Pagbibigay puri sa akin ni Yaya. Mana sa akin yan, Yaya. Ano ko ba? Sabay-sabat naman ni Papa habang nagbabasa ng dyaryo. Diyan ka nagkakamali. Pareho nga tayong gwapo pero hindi ako kagaya mo. Haliparot. Yung huling salita ko, ibinulong ko na lamang. Anong sabi mo? Buwelta naman ni Papa na sa tingin ko, ikinataas ng presyo ng dugo niya. Nang iabot sa akin ni Yaya ang dala niyang pasalubong, kagad na akong nagtungo sa kusina. Si Yaya Conching naman, nagpunta na rin ng roof deck para simulan ng paglalaba. Walang nagbago sa pamumuhay namin. Lagi na lang mainit ang dugo ko sa 2 kasama ko sa bahay. Lalo na kapag nakikita ko silang naglalampungan na parang 2 ahas na itinali sa bawat isa sa sobrang pagdidikit. Nakakasuka. Tumakbo ng mabilis ang araw hanggang sa lumipas ang 1 buwan. Dito na ako nagtataka dahil
nakaabot ng ganito katagal ang relasyon ng dalawa. Sa pagkakakilala ko kay Papa at sa gawaing nakasanayan niya, parang ngayon lang nag-iba. Kung noon linggo-linggo siyang nag-uuwi ng kahit na sinong babae at umaga na kung makarating sa bahay galing sa trabaho, ngayon ay nag-iba. 6:00 pa lamang ng hapon, narito na siya sa bahay at hinahanap-hanap ang coloring book niyang kalaguyo. Minsan, naisip ko na para bang kinayuma si Papa ng babaeng ito dahil kung mahalina si Papa sa kanya, sadyang sukdulan. Kahit umalis lang saglit yung babae sa tabi niya, panihanap na to. Hindi ko maintindihan talaga. Ito ba talagang pagsasalarawan ng wagas na pag-ibig? O depensyon ng maling relasyon? Dakong 11:00 ng gabi nang hindi ako makatulog kahit ano pang gawin ko. Medyo nabahala ako kasi bukas may training pa ako sa paglangoy. Baka mawalan ako ng lakas sa ilalim ng tubig, maging dahilan pa ng pagkamatay ko dahil sa kulang sa tulog. Sa kagustuhang makatulog, naisipan kong uminom ng gatas. Isinuot ko na ang tsinelas ko at lumabas ng kwarto. Dumiretso akong kusina at naghanap ng gatas nang mapansin kong bumukas ang pinto sa kwarto nila Papa. Sinundan yun ng mahihinang mga yabag na papunta sa itaas. Papunta ito sa roof deck. Si coloring book. Naiinis kong sambit habang nagtitimpla ng gatas. Pinaikot-ikot ko ang kutsara sa loob ng tasa at nang matunaw na ang asukal at gatas, bigla na lamang may kumalabog na napakalakas sa itaas dun sa may roof deck. Oh, yan na. Tatanga-tanga kasi. Biglaan kong sambit nang sumagi sa isipan ng ideyang baka nadulas si coloring book habang inaayos ang mga labahan. Basagin mo pa lahat ng planggana at balde dyan. Nahiya ka pa. Napasigaw akong muli ng sinundan pa ng mas malakas na tila pagbagsakan ng mga kagamitang nauna kong sinambit. Parang nananadya. Naihampas ko ang 2 kamay ko sa mesa. Inubos ko muna ang laman ng aking tasa bago ako nagtungo papuntang roof deck. Sa pag-apak ko pa lang ng kanang pa ako sa hagdan papunta ron, nakaramdam ako ng kakaiba. Ramdam ko kung paano nanalaytay ang lamig sa aking ugat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Ngunit nagpatuloy lamang ako. Dahan-dahan akong umakyat sa itaas. Minabuti kong huwag makagawa ng ingay para kahit papano hindi ko mabigyan ng sinyalis ang coloring book na yun. Napaparating ako at para na rin mahuli ko sa akto ang pinagagagawa niya. Habang papalapit na ako, hindi nakatakas sa pandinig ko ang tila ba pagpapagaspasan ng mga pakpak. May mumunting halinghing din ako naririnig. Sa naririnig kong iyon, tila umurong ang mga paa ko sa paghakbang.
Napatitig na lamang ako sa huling apakan ng hagdan. Kasabay nun ay ang pagdagundong na rin ng aking dibdib dahil sa kaba. Paunti-unti kong inabanti ang katawan at dahan-dahang sumilip. Napakunot ang noo ko nang makita ang isang pares ng tsinelas sa gilid ng washing machine. Bukod sa narinig ko kanina, tahimik naman ang paligid at parang wala namang tao rito. Kaya nagkibit balikat na lamang ako at tuluyan nang umapak sa roof deck. Nilapitan ko ang tsinelas at sinuri ko kung sino ang may-ari. Pero hindi ko kilala kung kanino to. Tumingin-tingin ako sa paligid. Tumingin ako sa kabuuan ng roof deck. Inilibot ko ang aking paningin dun. Wala akong nakita. Matapos ang ilang minuto, saka ako nagpasya nang umalis. At sa aking paglingon para bumalik na sa loob, pagtingin ko'y nagmalasuka ang mga labi ko sa puti. Dahil isang napakalaking malaibong tao ang nasa aking harapan at tila nakalutang ito sa ere. Magulo ang makakaba nitong buhok. Nagtutulisan ng kuko at pangil. Mayroon ding pares ng pakpak sa kanyang likuran. Manananggal! Nauutal kong sambit nang mapagtanto ko ang aking kaharap. Tumalikod ako rito at tumakbo. Pero muli ring napaurong ng bumungad ang kalahati nitong katawan sa aking harapan. Napalunok at napatras ako. At napatigil din nang maalalang nasa likuran ko naman yung manananggal. Napapikit na lamang ako nang lumapat ang kamay niya sa aking balikat. Tila asong takam na sa pagkain ng isang ito. At ilang sandali pa'y nakaramdam ako ng magaspang ngunit basang-basa na bagay ang lumapit sa aking muka. At parang may pumapatak-patak pang likido ang gumagapang sa aking muka. Kaya napadilat ako. Hindi ko mawari kung ano ang bagay na yun. Ngunit napagtanto ko na dila yun ng aswang na parang gumagalaw mag-isa, na parang may sariling buhay. Nanginginig na palihim kung nasambit na sana makapunta si Papa rito sa roof deck at matulungan ako. Napasigaw na ako ng 2 oras nang hindi ko sinasadya. At biglang napatawag ako kay Papa. At nilaksan ko talaga ang pagsigaw ko nang madapisan ako ng kuko ng aswang sa aking braso. Nang puntong yun ay ipinikit ko ng aking mga mata. At ayoko nang imulat pa dahil na rin sa labis na takot. Nababasa na ako sa magkahalong pawis na galing sa akin at mula sa laway na galing sa aswang. Halo-halong emosyon na rin ang nararamdaman ko. Nagmistulang estatwa na ako sa sitwasyong ito at hindi na ako makakilos dahil sa sobrang takot. Ilang sandali pa ay bigla akong narinig ang pamilyar na boses. Rinig na rinig ko ang inaantok pa na boses ni Papa.
Babe, asan ka ba? Sinikap ko talagang maibaling ang paningin sa bungad ng roof deck. At dun ko nakita si Papa. Napupungas-pungas pa. Pa! Huwag ka munang magbibig dyan. Tulungan mo muna ako. Natatakot at naiinis kong paghingi ng tulong. Ang inaantok niyang diwa, tila nabuhay ng malamang nasa peligro ako. Naaalarma si Papa at naging alerto. Dali-dali niyang dinampot ang isang metong bakal sa gilid. At inatake ang manananggal. Habang nilalabanan ni Papa ang aswang na yun, sumagi naman sa isip ko kung paano mapupuksa ang ganitong uri ng aswang. Kasabay nun ay ang pagsigaw ni Papa sa akin. Yung asin! Kunin mo yung asin! Nagmamadaling pumanaog ako at nagtungo kaagad ng kusina. Kaagad kong kinuha ang lagayan ng asin. Pagbalik ko ay naabutan ko pang nagpapalitan ng lakas si Papa at ang manananggal. Nagpapambuno si Papa at ang aswang. At nagulat ako dahil nakakayanan ni Papa na makipagtagisan ng lakas sa aswang na yun. Ako naman ay agad na naituon ng aking paningin sa kalahating katawan na naiwan ng aswang. Kaya naman kinuha ko na yung pagkakataon upang maibuhos ang dalang asin sa kalahating naiwang katawan ng aswang. Kaagad akong dumakot sa lagayan ng asin at isinaboy ko sa kalahating katawan nito. Pagkasaboy ko, tila nagkikisay ito na parang nasabuyan ng asido. Ilang sandali pa ay umepekto kaagad ang ginawa ko. At nagpupumiglas ang aswang na makabalik sa kanyang katawan. Maya-maya pa'y unti-unting bumabalik sa pagiging tao ang aswang. At halos mawala sa sarili si Papa nang makilala ito. Ang kalaguyo pala ni Papa. Siya ang aswang. Yung tinatawag kong coloring book. Walang imik si Papa. At tila natulala ito. Maging ako ay hindi makapaniwala. Ang mala-coloring book pala nitong pagmumuka ay isa palang kampo ng kadiliman. Nagkikikisa ito sa sahig na parang hindi mawari. Nang mahimasmasan sa nangyari, tumawag kaagad si Papa sa awtoridad at iniulat ang lahat-lahat. Ako naman ay bumaba din dahil ayokong maiwan dun kasama ang aswang na yun. Nasa sahig pa rin ito at tila nagkikikisay. Matapos tumawag si Papa, muli kaming bumalik sa roof deck. Pagbalik namin sa taas, wala na ang katawan ng babae. Ni bakas nito wala na. Kung kaya't pagdating ng barangay, tila naging katawa-tawa pa kami ni Papa sa harap ng mga tanod. Dahil parang lumalabas na gumagawa lamang kami ng kwento. Inilihad ko ang pangyayari. Sinang-ayunan naman ni Papa. Subalit wala naman kaming maipakitang ebidensya. Kung kaya't umalis na lamang ang barangay na parang pinaghihinalaan pa na nababaliw kami. Yan pa, kung sino-sinong babae lang kasi pinapatulan mo.
Panggagalaiti ko pa. Maski ako ay hindi na makapaniwala na nangyari yun. Pero mabuti na lang din at nagising nun si Papa at nakaligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Sa nangyaring yun, natauhan na si Papa. Kung babaero ito nun, hindi na ngayon. Napakalaki ng pinagbago ni Papa simula nun. Nadala na raw ito sa kanya sinapit. At bukod dun, at nung gabi na mangyari yun, ay pinaligiran na namin ang buong kabahayan ng asin. Yung mga bintana, pintuan, pati ang roof deck, naglagay din kami ng asin. Akala ko darating lang ang mga aswang kapag may buntis at may sanggol. Pati pala sa lalaking babaero tulad ni Papa rin pala. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua,
Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.